gawa natin ang computer numerical controls. Ganun. But then, wala pala kayong mga iba. So, ito ang magiging core competencies ng CNC machine operation. I-idea ko na kung ano ang ibig sabihin ng NC2, yung may mga machining mo dyan. NC2, ano yung sabihin nun? National Certificate Level 2. Okay? So, sa milling, ito ang may core competencies natin. So, sinabi ko kanina na may tatlo tayong core competencies. First is write basic CNC milling machine milling machine program. And then set up CNC milling machine, workpiece, and cutting tools. And then second, UC. UC is unit of competency. Okay? And then third is perform basic CNC milling machine operation. So, don't expect na magkakaroon tayo ng 4-axis or 5-axis na machine dito. Basic tayo. 3-axis lang. Simulan naman lahat sa basic. So, doon tayo nagsisimula paano mag-program ng 3-axis. Okay? I hope lahat naman natin nakakaintindi ko ang mga axis nila. Partition coordinate system. Diba? Basic. So, sa write basic CNC milling machine program, manually write. Sulat tayo ng program. Gamit ang mga codes. Yan, sample ng mga codes yan. Itong mga nandito. Yung sa website yan ang sample ng mga codes ng program. Okay? Kung ano yung N5, G50, S1800, N10, T0101, yan ang pag-aaralan nyo kung ano yan. Okay? And then sa kabila, that's already the simulation software. Kasi yung program mo, malalaman mo lang paano yun kung magkaroon yung simulation mo. Or, siyempre kung mali yan, malalaman yun. Yun yung direction yung simulation. So, that's basically ang mga task na gagawin nyo sa first unit of competency. You write the program, you simulate it. Pagkama yung program mo, tatakbo yung simulation mo. So, hindi, edit mo it. Hanggang sa matapos yung simulation mo. Okay? Second natin is set up CNC milling machine, workpiece and cutting tools. Of course, in the first unit of competency, marunong ka na gumawa ng program na simulate mo na. So, simulation pala kasi yun, software. Ang gagawin mo na ngayon is, lilipat mo na yan doon sa totoong milling machine. Okay, so isa-set up mo yung machine, milling machine, isa-set up mo yung workpiece, paano mo siya isa-set up, ita-clamp mo siya doon physically, and then, ituro mo sa machine kung saan ang coordinate system mo, saan bang machine ang workpiece mo. Isa-set up mo yan. And then of course, cutting tools. I-set up mo natin tools, sasabihin mo sa machine na ito ang mga tools na gamit natin. And how do you do that? Nasa program yan. Anong tools na gagamitin mo? And then of course, ipaalam mo sa machine ang pagkakaiba ng height ng mga yan kasi magkakaiba ng height ng mga yan. So, yan ang tinatawag natin offsets. Nakama na tayo ng tool offsets. My work offset, my tool offset. And there may natin yan in the future. Isa example natin yan. So, yan ang second na unit of competency. Pagkatapos mo ang program, mag-simulate.
mag-set up ka ng machine, workpiece, saka tools. Okay? Sa mo, ang bilis na mag-set up ng tools, ano, may tablet kasi, tablet kung gamit doon. Sa signal, diba? Yun na, tapos, fit pa yung mga kaya yung buhay ng mga sinisip. So, that's basically the second unit competency. And then of course, the third unit competency is perform basic CNC milling machine operation. Diyan na yung niraran mo yung program mo sa makina mismo. Yan, mga sample products ng mga estudyante. So, teaching, di naman tayo nagawa ng mga malalakihan dito kasi magastos yung materialis na. So, the thing is, you have to know the principles, you have to know the parameters. Kasi maliit o malaki, parang mga principle yun. At mga concept na gagawin, siyempre mga maliit lang. Kaya yung mga teaching, at saka mga mga okay? So, yan mga sample nila mga sabi. The goal of the training, of course, is for you to achieve competence, the knowledge and skills, the attitude and CNC milling machine operations according to industry standard. Okay? Siyempre, yung ginagamit kasi natin na training regulation, parang yan na pinaka-bible ng training natin. That was formulated in cooperation with industry experts. So, doon sa PIA, nakalagay training regulations natin, nakalagay na dapat magkatapos sa function na terms, may ganito siya knowledge, may ganito siya skills, may ganito siya attitude. Okay? So, ibalik pa rin natin yun sa industry. Okay? But, kailangan nyo malaman lang dito is talagang the principle or the basic knowledge ng CNC milling. Kasi pagdating nyo sa industry, whatever industry you go to, mag-undergo ka pa rin ng training specific sa gagawin mo ng trabaho. Diba? Wala namang industry na pagpasok mo kahit naisito ka, sige, sa'yo na yung mga nalaya, wala kang magiging ganun. You have to train. Pareil. But if you have the basic knowledge kung paano tumatakbo yung makina, paano magpo-program, madali na lang sa'yo. It will be very difficult for you. Sa move na 6 months ang certification ko. Certification ko nakakuha ko ng stamp. Kaya na kung nakakuha ng stamp mo. Sa taping yung sila rin. So, gano'n yan. Okay? So, attendance muna tayo. Timekeeping. Siyempre, klase natin is 1 to 8 yung WF. May break tayo ng alas 3. Siyempre, mag-break naman tayo. Nakakagod tayo yung break. Okay? 3 to 3:15. And then, sa 5 o'clock, yung first mag-break tayo tayo. Sa dito pa, hapon. And then Saturday, bakit PM ang nakalagay? AM dapat yan. Okay? So that's 8 AM to 5 PM. Sorry, hindi yan PM. Okay? And then may lunch break tayo ng 12 to 1, of course. Kain tayo na. Ano gusto nyo sa hapon? Kain kayo na 5 or sa bahay na kayo kain or mag-merienda lang. Para malaman natin, para mag-bigyan kayo ng time mga tayo. Merienda lang. Kaya nyo, nasubsod tayo na labas. Oo. Kaya walang kain-kain. Kaya? Kaya. Sige. Kaya. Kaya, ibang ang gabot ng alas 12, hindi pa kumakain. Tumutulong pa, no? Okay, so reminder lang, no other activities
in the workshop beyond these hours unless authorized by your trainer kasi may ibang klase din ako eh. May diploma akong klase sa sinisinong morning nito. Hindi kayo pwedeng early pumunta. May third year akong handle na sa diploma sa machine. And then PH, meron din akong klase mag-grade sa diploma din. So, kaya ganito ang oras ko eh. Dahil sa mga prior na schedules ko. So, gano'n na lang. Sir, pwede magtanong? Ah! Sir, dyan po sa, sa attendance, yung pag-timing time out, anong oras po magka-timing ng MW? Before 1. Before 1. Before 1 na ako. Ah. Tapos sa gano'n naman po sa gabi. Ay, yung after... Top five, ah. Hindi ko pa naklaro kay Sir Digger kung pwede kayong mag-start before 8 o 30 na. Depende sa arrangement. Si Sir GM na lang tuloy niya kasi siya lang in charge sa oras. Okay po. Thank you, sir. So trainees are required to complete the prescribed number of training hours. And of course, trainees are expected to strictly follow the training schedule. Attendance will be checked before dismissal. At saka, iba kasi mo sa BRS, diretso kasi yan sa office ng PESDA, may attendance din tayo dito for our consumption. At saka sa school na naman. Okay? So, time in, pasok, time out, nice. Okay? So that's one way to monitor yung attendance natin. Kasi usually pag matagal sa training, sa totoo lang, yung mga muli na klase, yung nawawala ng alas 10, alas 4 makikita ko, nandiyan na naman siya. Lalo na pag nag-laboratory na, hindi mo na makapansin minsan na kami, hindi mo nawawala. Pero ano nangyayari? Okay, so attendance we will check before the dismissal, and then trainees are expected to do this. Since yung lecture room prior to dismissal for final instructions. Ang sincere natin actually doon sa kabila. Lilipat tayo doon pag nag-laboratory na tayo. Nag-start na tayo mag-program. Okay? Third day, right? Chinese will have additional 5 days housekeeping duties. As been 29 na. Right? Ito, sa mga lalaki lang ito. What would you like to do if malate ka? Kasi patakaran ng school yan. Kukuha ka ng admission slip. Or mag-5 days ka na lang. 5 days duties ka na lang. 5 is na lang. 5 days na lang. Pero huwag mo na araw-araw. Pwede na ako ulit araw-araw. 5 days na ako. Hindi yan. Pagkakuha pa kita ng admission slip ko yun. Lagi kang late. So before kang ginas ha. And then absences may be excused to the following conditions. Illness of the trainee. Specific yan ha. Of the trainee. Kasi minsan ba na? Specific kasi yung illness of the trainee. Fortuitous events. For example, umagyo. Siyempre, wala nang masakyan or whatever, at saka nag-close ang school for the winter. That's fortuitous event. Ano ba ibig sabihin ng fortuitous? Unforeseen. Mga unforeseen events. Mga unforeseen events na wala tayong control. Okay? That's fortuitous. And then of course, warning. Okay? Ano kaya? Kaya tingnan naman natin. Okay? Practice lang ng cellphone during lectures. Pwede pa rin. Nandiyan naman cellphone mo. Kung sinabing ilayo mo yan, i-silent mo lang para naka-stop mo, kasi yan pag nag-lecture. Hindi lang naka-stop mo sa akin, naka-stop mo din sa kasama mo.
And then of course during examination, kasi nandiyan na lahat ng answer sa cellphone. Ang galing na mag-google. Okay, so wala na gamit ng cellphone and examination. Then of course, TikTok sa critical dapat close na phone number. Training equipment and facility maintenance. So, since we'll be using the training facilities and equipment of the CNC department, we are responsible for maintaining it. Okay, so tayo ang maglilinis. Maintain natin yan, take care of it. Okay, so may 5 years policy tayo of trainees should perform the daily or per session na 5 years routine. Bakit like 20 minutes before dismissal. So, every session yan, okay? So, may housekeeping checklist tayo. Anyway, gagawin to particularly ng class of session. Kakaroon kayo ng class of nurse para kayo nung usap-usap. Hindi lang lahat magagaling sa school or sa akin. Galing din sa inyo, yung mga initiatives. Okay? And then, machines will be properly shut down 20 minutes before dismissal. Student leader shall assist the trainer in facilitating further activities. Hindi muna tayo re-election ngayon. Siguro mga next week. Kakilala muna tayo para malaman yung sino ba pwedeng iboto natin senador. Bungo. Okay, so kakilala muna kayo and then we will elect your observe maybe next week. Questions so far? Regarding absences, halimbawa mga planned events, halimbawa linya or saan Just involved. inform me in advance para and then syempre you have to make up kung anong you have hindi mo natin ano yan. Hindi nyo nasa tayo. Any more questions? Walang question? Okay, kung wala, proceed na tayo hanggang 3 magkakaroon.